evening po mga kababayan mga sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong phone for today is July 23, 2026 at andito tayo ngayon sa St. Maur Supermarket. Pagbaguin po ito General Luis Pagbaguin Caloocan at dadalhin po natin sa may Posadas 2 Street, Barangay 904, Santa Ana, Manila. Okay po. So, magbabalik po tayo mamaya po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lang kung content po natin ito at hindi ang passenger. Kaya naman, sa naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao. Government o private man yan, wala pong kinanaman ng channel nito. Wala pong pinapatungkulan at po nang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. Praise God sa Job chapter 23 verse 8 hanggang 12. Hanggang 10 lang. Praise God. So, Job chapter 23 verse 8 hanggang 10. Verse 8, ang sabi dito mga kapatid, narito ako'y wala siya, sabi nito. Ang sa dakong likuran, hindi ko siya mamataan. Verse 9, sa kanila pagka siya'y gumagawa, ngunit hindi ko mamasdan siya. May sakalan, ngunit hindi ko makita siya. Verse 10, nalalaman niya ang daang aking nilalakad. Mga kanyang kasukat ay lalabas ang para sukin. Praise God, napakagandang po ang salita ng Panginoon na nagsasabi, minsan parang Dagang tagapagmana ay isang kapal na bahagi ng ating spiritual journey. Madalas ito ay ginagawa. Ang akala ng iba mga kapatid, hindi dapat nararanasan ang buhay. Pero lahat daw ng Kristyano, lahat ng anak ng Diyos ay kinakailangan tumaan sa mo at makakilala sa Panginoon. Meron bang character sa Bible na nakaranas ng Christians sa Panginoon? Meron po mga kapatid. At isa na dito si Job sa ating text na nabasa na minsan sabi ng Biblia, ako ay nagpapatuloy. Sumusunod ako sa Panginoon sinusunod ko lahat ng utos niya. Ginagawa ko lahat ng kalooban niya. Pero dumating yung time na sinabi niya sa Panginoon, sa likod ko wala ang Panginoon. Sa kaliwa ko wala ang Panginoon. Sa kanan ko hindi ko siya makita. Wala ang Panginoon, hindi ko siya maramdaman. Isang taong matuwid. Pero nag-testify na dumating yung point sa buhay niya na parang ang layo-layo ng Panginoon sa kanya. Na parang hindi na niya nararamdaman yung presensya ng Diyos o parang hindi niya nararamdaman na nandiyan sa tabi niya ang Panginoon. O parang hindi niya nararamdaman
nararamdaman sa puso niya. Sinilig din mga kapatid, isa sa mababasa natin sa Bible sa Psalms 13 verse 1. Tumayin siya sa Panginoon, sabi niya, hanggang kailan, O Panginoon, iyong kalilimutan ako magpakailanman. Siguro ang haba siguro ng panahon na hindi niya naramdaman ng Panginoon. Kaya dumating yung point na nagtanong na siya sa Diyos, hanggang kailan mo ba ako kalilimutan, Panginoon? Kasi dati-dati sinasamahan mo ko, dati-dati nililigtas mo ko. Pinakausap mo ko, nararamdaman ko yung mga himala, nararamdaman ko yung mga kapalaran na ginagawa ko para makalimutan ko, para makasurvive ako, para makatakas ako sa sitwasyon, sa mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan ko. Pero ngayon, bakit parang hindi kita nararamdaman? Bakit parang hindi ko nararamdaman ang kamay mo na umaalalay sa akin? Bakit parang hindi ko nararamdaman na kasama kita at ginagabayan ako? Sabi niya, hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Isa sa mga heroes of faith, isang mabigat na character sa Bible na kung saan malapit na malapit sa Panginoon. Isang taong nakagawa ng isang malaking himala, pero sinabi niya, dumating sa punto na sinabi niya, nasaan ka, Panginoon? Bakit wala ka? Nasaan ka, Panginoon? Alam niyo ba mga kapatid, even si Jesus, naramdaman din niya yung distance. Nung siya ay nakatawang tao, naramdaman din niya yung distance ng Diyos sa kanya. Kaya nga, ang sabi mga kapatid sa Matthew 27 verse 26, ang sabi niya, nung nakapako siya sa krus, hirap-hirap siya. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Si Jesus na yun, ang Panginoon na yun. Pero dumating din sa pagkataong laman niya, dumating din yung point na nasabi niya sa sarili niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Dumating na ba tayo sa point na gano'n, na Lord, bakit mo ko pinabayaan? Lord, bakit bigla kang nawala sa buhay ko? Bigla kang nawala sa eksena? Bakit hinayaan mo kung tumanas ng ganitong hirap? Bakit hinayaan mo na mag-struggle ako sa ganitong bagay at hindi ko masumpungan ng ulo? So kung naranasan mo yan, mga kapatid, na parang malayo ang Diyos, hindi ka nag-iisa. Even yung character sa Bible, nakaramdam na din ganyan, na parang malayo ang Diyos sa kanya at malayo ang kamay ng Panginoon, malayo ang presensya ng Panginoon. So yung distance, ito po ay bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos. Ang distance ay bahagi ng journey natin habang tayo naglalakbay patungo sa ating destination. Ito po ay instrumento ng Panginoon na ginagamit niya sa bawat isa sa atin sa iba't ibang kapanahunan ng ating buhay. Hindi pare-pareho. Hindi porket AFC ka, o lahat kayo sabay-sabay, medyo didistansya muna ang Panginoon sa inyo. Hindi ganun. Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang sandali, iba't ibang time, iba't ibang day, mga kapatid, na ang Panginoon ay didistansya sa bawat isa sa atin. Now, bakit ba ginagamit ng Panginoon ang distance or yung paglayo niya minsan or yung pagdistansya niya minsan na parang hindi natin siya maramdaman? Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit ginagamit niya yung distance sa atin habang tayo ay naglalakbay patungo sa kaharian ng Panginoon? Number 1, God is trying to teach you to walk by faith rather than feelings. Kasi ang tao, di ba? Pagka masaya ka, kapag ramdam mo yung excited ka or
nandun yung mga surprises sa buhay mo. Ang sigla mo di ba? Normal sa laman yan, normal sa tao na ang sigla mo, ang saya mo, at inspired kang gumawa kapag ikaw ay masaya, kapag may mga surprises na dumarating sa buhay mo. Normal yun sa nasa laman. Nandun yung apoy mo, nandun yung sigla mo, yung sigasig mo kapag nangyayari yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Or ibinibigay ng Diyos yung mga bagay na gusto mong makamtan mo. Now, ang sabi ng Bible, mga kapatid, walk by faith. So pag sinabing faith, tuturuan ka ng Panginoon na i-twist or mag-react sa kabaligtarang sitwasyon. Kung ang naman, masaya, malakas, masigla na gumagawa kapag sila ay inspired, sila ay masaya, sila ay pinagpapala, magandang nangyayari sa buhay nila. Ang pananampalataya at iba, gusto ng Panginoon, mga kapatid, na lumakad tayo sa pananampalataya. Ano man yung ating nararamdaman, ano man yung ating damdamin, ano man ang ating emosyon. Kasi yung emosyon, mga kapatid, pabago-bago yan yung feelings, pabago-bago yan, diba? Pero ang gusto ng Panginoon, matutunan nating lumakad sa pananampalataya sa kahit anong damdamin, anong pakiramdam, anong sitwasyon, nandun ka man sa pain, nandun ka man sa gitna ng blessing, nandun ka man sa gitna ng excitement, nandun ka man sa mga failures, nandun ka man, mga kapatid, sa kawalan, o nandun ka man na napupuno ka ng mga bagay na gusto mo gawin. Ang pananampalataya ay yung aasa sa bagay na opposite sa nararanasan mo. Yung bagay na hindi mo nakikita pero inaasahan mo na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi sa Romans chapter 14, verse 23, sabi dito, ngunit ang nag-aalinlangan ay inahalulan kung kumakain sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. At ito pa ninyo. At ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Lahat ng hindi sa pananampalataya, kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Kasi darating ang panahon na mahuhulog tayo sa tukso o magkakasala tayo. Maliban na gamitin natin yung pananampalataya, makakasurvive tayo. Kung hindi natin gagamitan ng pananampalataya, yung mahirap din sitwasyon sa buhay natin, makakompromise tayo. Kapit ko lang ako sa madali, wala nang chance. Wala na akong choice. Diba? Alam nyo, minsan, ang Diablo, dadalhin tayo sa tabi ng pangit. Kakunting coffee na lang malalaglag ka na. Kapag nandun tayo sa panahon ng kagipitan, ang isip agad ng tao, kakapit na lang ako sa patalim para makasurvive ako, para makaligtas ako. Which is, kailangan natin ng tinatawag na pananampalataya. Kasi pag hindi talaga natin ginamitan ng pananampalataya, yung sitwasyon natin, magkakasala tayo, magko-compromise tayo. Kaya sa bawat lakad natin, samahan natin ng pananampalataya. Ang katwiran ng sanlibutan, kapit sa patalim pag wala na silang choice. Pero tayo, hindi sa patalim kakapit, kundi sa Panginoon tayo kakapit, sa Panginoon tayo kahawak. Kasi merong Diyos na makapangyarihan na kayang gumawa ng himala kahit isang segundo na lang ang nalalapit sa buhay mo or sa sitwasyon mo. Praise the Lord. So, tinuturuan tayo ng Panginoon kaya minsan ay may distance ang Panginoon sa atin. Para wag tayong mag-rely sa feelings natin at mag-rely tayo sa pananampalataya na inimput sa atin ng Panginoon. Yung inimpart sa atin ng Panginoon. Yung tinuro sa atin ng Panginoon.
Pag hindi natin ginamit yung pananampalataya, magkakasala at magkakasala talaga tayo. Katulad ng sinabi sa Bible na lahat ng hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kasalanan kasi magkakasala ka pagka dumating ka sa kagipitan na hindi mo ginamit ang pananampalataya at sumunod ka sa dikta ng Diyos. Pangalawa, bakit ginagamit ng Panginoon ang distance? Ito ay call ng Panginoon para ili tayo sa mas malalim na paghahanap sa presensya ng Panginoon. Proverbs chapter 2, verse 4 hanggang 5. Ang sabi dito, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Ang paghahanap sa Panginoon katulad ng paghahanap sa isang malaking kayamanan. Diba? Pag nag-treasure hunting, may device na gagamitin na madedetect ko kung nasaan nakabaon yung kayamanan. Tapos meron pa din compass, ililid ka sa lugar yun kung may kayamanan. So, pagka naghahanap ka ng kayamanan, kailangan mo ng device, and then kailangan mo ng effort para maghukay. Para hukayin yung kayamanan sa ilalim ng lupa. And then, kailangan din ng time kasi hindi mo naman sa gintal lang mahukay yun eh. May pagkakataon na hinukay mo, wala pala doon, hukay na naman sila sa ibang lugar. So, mag-google ka talaga din ng panahon, ng oras mo hanggang sa mga hinahanap mo. And then, yung pera, magkasus ka, mag-effort ka, mga kapatid. Kailangan ng pera sa treasure hunting. So, ganun din ang paghahanap sa presensya ng Panginoon. Hindi ganun kadali. Kailangan meron tayong device na gagamitin na tulay para mahanap natin ang Panginoon. Ano to? Ang salita ng Diyos. Praise God. Na ito yung mag-ilid sa atin, kalapit sa Panginoon. Ito yung magpapakilala sa atin sa darat ng Panginoon. Magpapakilala sa atin sa kalooban ng Panginoon. Kailangan ng effort. Hindi ganun kadali na may panahon na madali mong paramdaman ang presensya ng Diyos. Pero may mga panahon na ang hirap mong paramdaman ang presensya ng Panginoon. So, pinapakita ng Panginoon, ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, ang paghahanap sa presensya ng Panginoon, hindi ganun kadali. Ang paghahanap sa presensya ng Panginoon, katulad ng isang paghumpay, katulad ng isang taong naghahanap ng kayamanan na may matinding effort, may matinding pagsasaliksik, paghahanap sa mukha ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Kaya minsan, hindi ba sa mga mag-boyfriend, sa mga mag-asawa, nalayo sa inyo yung mahal. Mas doon nyo nakikinig na Ay, parang pasensya na po, Bible study ito. mas Ano lang hinahanap para mo siya, mas naalala mo makinig siya, lang po tayo. mas namimiss mo siya, mas nakikita mo yung halaga niya pagka wala siya, kapag malayo siya. So, ganun din ang Panginoon. Minsan, dumidistansya siya para makita natin yung kaibahan na nandyan siya at yung wala siya. Para makita natin yung halaga ng presensya ng Diyos. Makita natin yung halaga ng Panginoon. Yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Anong dapat natin gawin, mga kapatid? Kapag ang Diyos ay parang malayo sa atin. Una, evaluate and reflect. Mag-isip tayo, mag-evaluate tayo. Ano ba yung dahilan? Bakit malayo ang Panginoon? Meron bang unconfessed sin? Hindi natin nasabi. Meron tayong tinatagong kasalanan na hindi natin na-confess sa Panginoon. Unforgiveness. Meron tayong hindi napatawad, kaya hindi tayo pinapatawad ng Panginoon. Or worldly distraction. Diba? Yung mga, ano ba yung mga worldly distraction? Ano?
social media, di ba? Yung sobra, yung mahabang pagbubo natin sa time sa social media, yung sobrang haba ng oras natin sa trabaho na ginugulo natin yung araw natin sa puro lang pagtatrabaho. Yung pagbubog natin sa mga paglilibang, pamamasyal, or whatever na nakaka-distract sa atin para hindi natin maalala ang Panginoon sa buhay natin. Praise God. Pero sinasabi ang 1 Corinthians 10:23. Sabi dito, 1 Corinthians 10:23, lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng bagay ay makakapagpatibay. Yung mga bagay na tingin natin maganda para sa ating sarili, maganda yan. Pero hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng matuwid para sa atin, eh, dapat natin i-accept lahat na tingin natin maganda sa atin. At hindi lahat ay nakapagpapatibay sa ating relasyon sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon, or anything na makakapagpatibay sa atin ng mabuti, makakapagpatibay. Katulad ng matamis na chocolate, mga masaswerte, mga masasarap, mga matatamis na pagkain. Lalo na sa panggabi, naku, gusto yan ng mga panggabi. Matatamis. Masarap yan. Lalo na pag naiinom ka, nasusuka ka, masarap ang matamis, masarap ang mga chocolates. Pero, nakakasira pala ng buto, nakakapagpalutong ng buto, nakakapanghina ng buto, nakakapagpabilis ng pagtanda dahil hindi na ang katawan hihina. So, hindi lahat ng masarap para sa atin, kailangan natin i-adapt, kailangan natin na gamitin palagi dahil minsan ito ay nakakasama. Sabi nga, lahat ng sobra ay masama. Next, pangalawang paraan, mga kapatid, na dapat natin gawin kapag malayo ang Panginoon sa atin, depend on the Word of God, not your emotions. Kasi yung feelings nga ay babago-bago. Pero, ang pangako ng Panginoon, sabi nga ng Bible sa Isaiah 40 verse 8, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailan. Yung galit mo, paupain mo lang yan. Yung sama ng loob mo, paupain mo lang yan. Yung mga panghihina mo, paupain mo lang yan. Discouragement mo, paupain mo lang yan. Mawawala din yan. Pero yung pangako ng Diyos, yung pangako ng Diyos sa iyo, sabi ng Bible, mamamalagi magpakailanman. Hindi mawawala ang pangako ng Diyos. Kung nangako siya noon, tutuparin pa rin niya yun hanggang ngayon. Kahit iba na yung generation, iba na yung puso, iba na yung tao, pero yung salita ng Diyos, yung pangako ng Panginoon, yun pa rin yun. At yun pa rin ang mangyayari. At tutuparin ng ating Panginoon. Praise God. Pangatlo, worship intentionally. Piliin pa rin daw natin na magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawa. Habang tayo ay nabubuhay. Alam niyo yung 10 lepers? Pinagaling ng Panginoon. Isa lang ang bumalik. Isa lang ang nakaalala sa Diyos. Uy, isa lang ang nakaalala sa Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Babalik ako. Nagpapasalamat ako. Asasamba ako sa Diyos. Nasa na yung 9? Nagliwaliw na. Nakalimot. So, ibig sabihin, sa buhay ng tao, marami ang makakalimot sa kabutihan ng Panginoon. Marami ang makakalimot sa ginawa ng Panginoon. Kaya, lalong-lalo na kapag parang ang layo na
ng Panginoon. Ang maiisip mo na lang yung magiging malayo niya, pero hindi mo na maalala yung mga dating ginawa niya sa buhay mo. Hindi mo na maalala yung himala na nakita mo, naranasan mo. Hindi mo na maalala yung bagay na binigay sa'yo ng Panginoon. Hindi mo na maalala yung kabutihan niya, yung kagandahang loob niya sa'yo, yung pagpapatawad niya, yung pananatili mong buhay, yung pagpapahiram niya sa'yo ng hininga. Minsan kapag malayo ang Panginoon, o kapag okay na yung buhay natin, nalilimutan na natin yung Creator, yung Provider, na pinagmulan ng kung ano ang meron tayo. Worship intentionally. Praise God. Sabi ng Bible sa huling araw, ang mga tao daw, ang hihira na espiritu, yung pagiging unthankful. Hindi mapagpasalamat. Praise God. Yung mga taong hindi mapagpasalamat. So kahit na nararamdaman mo na parang alayo ng Panginoon, awitan mo ang Panginoon. Kahit nakumas ka ng plato ng luluto, awitan mo ang Panginoon. Pag nananalangin ka, isama mo yung pagpupuri sa Panginoon, hindi lang yung puro hingin mo sa Panginoon. Pag matapos mo nang hingin sa Diyos, kahit na kailangan mo, Amen. Kasama pagpupuri doon. Sabi nga, whatsoever you do, in words or in deeds, do all for the glory of God. Dapat may pagluluwalhati sa Diyos. May pasasalamat sa Panginoon. Number 4, wait patiently. Praise God. Maghintay daw tayo na may pagtitiis sa Panginoon. So hindi porket hindi mo na nakikita ang kamay ng Diyos na gumagawa ay wala na siya. Minsan alam niyo mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos ay behind the scene. So hindi mo nakikita, pero siya pala yung gumagawa. Siya pala yung kumikilos. Praise the Lord. So, madalas mga kapatid, isa sa dahilan ng Panginoon bakit siya dumidistansya is para gamitin yung season na yun na magamit natin opportunity para makapag-build tayo ng endurance. Makapag-build tayo ng passion sa Panginoon. Kasi hindi ka magiging matibay kung laging may nakaalalay sa iyo. Kung lagi may nakahawak sa iyo, titibay ba ang tuhod mo? Titibay ka ba? Hindi. Kailangan tumitibay kapag wala nang umaalalay sa iyo. Doon mo makikita kung tatayo ka pa rin bang matibay. At kung makakaya mo pa, kakayanin mo bang maging matibay? Minsan kasi ayaw natin ganong mag-effort kasi alam natin may umaalalay sa atin. May kumahawak sa atin. Pero pag wala ng choice, mag-isa ka na lang, wala na choice. Wala na choice sa atin. Kailangan itong isorb pa kayo. So, pag isa ka na lang, doon ka magpupursige eh. And then sa pagpupursige mo, makikita mo na tumitibay ka na pala, lumalakas ka na pala, gumagaling ka na pala. Hindi mo makikita yun kung meron kang kasama. Makikita mo yun pag nag-iisa ka na lang. Na kailangan mo mag-survive kahit nag-iisa ka na lang. Praise God. But actually, mga kapatid, ang Diyos hindi naman talaga totally nawala. Sabi sa Psalms 139 verse 8 hanggang 12. Verse 8 sabi ni David, kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higa sa Sheol, narito, ikaw ay nandun. Kung umangat ako sa buhay, maabot ko yung mga pangarap ko, nasa tugatog ako ng tagumpay, nandun ka. Kung bumagsak ako, nandun ako sa pinakailaliman. Nandun ako sa nainaapakan. Nandun ako sa pinakababa, pinakakaawa-awa. Nandun ka pa rin, Panginoon. Verse 9, kung aking kunin ang taktak ng umaga at tumaan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat. Verse 10, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay
at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung lilipat ako, magpapakalayo-layo ako, pupunta ako sa kabilang dagat, kabilang karagatan, o sa pinakadulo ng mundo. Sabi ni David, narito na, doon ka friend, at nandun din yung may lihitiliman man ay hindi na nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw, ang kadiliman at ang kaliwanagan ay magkaparis. Kapag natakpan ka ng dilim, natakpan ka ng pagsubok, natakpan ka ng problema, natakpan ka ng mga bagay na hindi maganda sa tingin mo, na parang tingin mo ay nandun ka na, nalubog ka na, nandun ka na sa darkest part ng buhay mo. Ang sabi ni David, nandun ka eh, nandun ka pa rin. Kahit natakpan ako ng pagsubok, natakpan ako ng kadiliman, natakpan ako ng kasalanan ko, natakpan ako ng lahat ng mga bagay hindi maganda, nandun ka pa rin. At yung dilim ay pinapalitan mo ng liwanag. Yung liwanag at dilim magkapares na lang. Ibig sabihin, yung dilim gagawin niyang liwanag para sa akin. So kahit saan pala tayo pumunta at ano pala ang maging sitwasyon natin, ano pala yung maging kalagayan natin, nasaan tayo pumaroon, anong moment ng buhay natin, nandun pala ang Panginoon. Nandun pa rin pala ang Panginoon. Nakikita tayo ng Diyos. Praise God. Ang Malakay, ang Book of Malakay, bago na isulat ang Matthew, mayroong 400 years of silence. Na doon sa 400 years na yon, walang pangungusap ang Panginoon sa kanila, wala siyang propeta na ginamit para magdala ng mensahe ng Panginoon, wala yung himala, wala yung pagkilos ng Panginoon, wala yung pagliligtas ng Diyos, wala yung provision ng Panginoon, wala at all. Silent talaga ang Panginoon ng time na yun. Pero, after 400 years, pagdating sa Matthew, after 400 years, mayroong ipinanganak. Sino to? Si Jesus na tagapagligtas. Pagkatapos ng 400 years, mayroong ipinanganak na tagapagligtas na umahon sa kasalanan ng tao, nagligtas sa maraming tao. Anong ibig sabihin? Yung mahabang panahon na silent ang Panginoon, akala mo walang ginagawa ang Panginoon, pero meron palang ipapanganak para sa iyo. Meron pala siyang ginagawa habang silent siya. Meron pala siyang magandang ginagawa para sa iyo, or meron siyang hinahanda, or meron siyang ibibigay, merong ipapanganak na regalo para sa iyo. Na isang magandang regalo, isang magandang bagay. Katulad din ng pagbubuntis, di ba? Ang ina, pagbubuntis yung kanyang anak, 9 months, kapag lilipa lang, napakahirap na. Tapos pag lumalaki na yung baby, ang bigat dalhin. Wala ka namang bitbit, pero ang bigat-bigat ng katawan mo dahil sa dinadala mo. Tapos, wala ka naman na kain na pangit, pero sumasakit ang tiyan mo. Kasi kahit di ka pa manganganak, may mga times sumasakit ang tiyan, di ba mga nanay? May mga times bago ka manganak, ilang buwan or 1 month. Sakit-sakitan kung sumasakit-sakit. So, ang hirap. Yung paglilihi pa nga lang napakahirap. Lalo sa tulad ko, 5 months. 5 months ako maglihi. Talaga lagi lang ako nakahiga Ayoko ng gulay. Ayoko ng mga isda. Puro karne lang ang gusto ko. Mga matatamis. Ayoko ng amoy ng ibang shampoo. Ayoko ng amoy ni June. Marami akong ayaw na amoy. At lagi akong nahihilo. At pag naamoy ko yung ayaw kong amoy, nahihilo ako at nagsusuka-suka na ako ng suka hanggang sa hindi na ako makakakain. Puro lang ako suka ng suka. So, ang hirap. Pero pagkatapos noon, ng 9 months, yung regalong ibibigay sa iyo, pagka nakapanganak, makita mo na yung regalo ng Diyos. Yung anak.
isang magandang anak. Imaginin mo, naghirap ka, nahirapan ka, pero pagkatapos nung hirap na yun, kapanganakan. So, alam In the car. I go in the car. I go in the car. Morning time and night time. Morning. tahanin Please go. Bring go. natin Go. Bring go. He needs go. Bring go. He means go. No. Bring go. Bring go. sa Bring go. time Ano, if you say gringo, that's that means kung nag-iisa tayo, Bastard. isipin natin na merong iba Go. na susunod sa'yo. I-build natin yung endurance, i-build natin yung katapatan sa Panginoon, at i-build natin yung matinding passion sa Panginoon na patuloy nating hanapin ang Panginoon okay. kahit na parang malayo ang Panginoon sa atin. Dahil ito yung tulay, mga kapatid, na may papakita natin sa Diyos na hanggang sa huli, siya pa rin ang pipiliin natin na paglingkuran sa ating mga buhay. Praise the Lord. So tayo po ay manalangin. Pwede ko bang hilingin si Ma'am Lisa, pangunahan tayo sa pananalangin? Praise the Lord. Yung mga kapatid, salamat po Sis Jen. Audible po ba ako? Naririnig po ba ako? Okay, Naririnig na. okay po. Mga kapatid, manalangin po tayo. Samahan niyo po ako. Mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po Ama sa gabing ito, Panginoon, sa pagkakataon ito, Ama, na muli, Panginoon, kami nagkatipon, Ama, sa pamamagitan po ng platform na ito, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, glorify your name, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa iyong napakagandang mga paalala sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita at mga mensaheng aming napakinggan ngayong gabi, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, dalangin namin na bagamat may mga pagkakataon, Panginoon, na nagiging kasangkapan niyo po, Panginoon, ng distansya, Ama. Hallelujah, Lord, sa bawat isa po sa amin ay hindi ito, Panginoon, nagiging hadlang, O God, sa aming paglago, Ama, sa aming pananampalataya, Lord. Hallelujah, Jesus. Sa halip, Panginoon, gamitin niyo po ito, Panginoon, upang higit kaming matuto, Panginoon, na magtiwala at lumakad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy mo kami, Panginoon, gabayan upang kami, Ama, ay maging tapat, patuloy na maging tapat sa aming paglilingkod, Panginoon, at makagawa rin, Ama, para sa pagpapalaga ng Panginoon ng iyong gawain, O God. Hallelujah, Jesus. At Panginoon, kung may mga pagkakataon, Ama, na kami man, Ama, ay dumaan, Panginoon, sa mga mabibigat, Ama, na pagsubok, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manatili at maging lakas, kalakasan ng bawat isa sa amin, ang maging gabay, Panginoon, ng bawat isa sa amin, at siyang nananatiling pag-asa namin, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Ituwid mo, Panginoon, ang aming mga landas at tulungan kami, Panginoon, sa araw-araw, Ama, na kami, Panginoon, ay mananatiling matatag, Lord, at patuloy, Ama, na magtitiwala, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, O God. Hallelujah, Jesus. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Ama, maging, Panginoon, ang nagdala ng iyong mga salita at mensaya sa gabi ito, Sister Jen, Panginoon. Patuloy po siyang gamitin, Panginoon, sa iyong gawain, O Lord. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, ang buong kapatiran, Ama, ng Small Family Church, Lord. Ang aming pastora, Panginoon, ay patuloy ka po, Panginoon, na magpala, gumawa, Panginoon, at patuloy mo po siyang gamitin, Ama, sa iyong gawain, Lord. Maging ng kanyang pamilya, hallelujah, Lord God. Maging ang bawat gawain, Panginoon, hallelujah, Lord, hallelujah, Jesus.
ng AFC, Panginoon, gawain ng mga kananayan, Ama, ng Men's Department, ang Youth Department, Ama, maging ang Sunday School Kids Department, Lord God. Ay basbasan niyo po, Panginoon, para sa ikalalago, Ama, ng bawat isa sa amin. Dalangin ko din po, Panginoon, sa gabing ito, ang mga dumudulog sa inyo, Panginoon, ang mga wala sa platform na ito, Ama, anuman, Panginoon, ang kanilang inilalapit sa inyo, Panginoon, kagaling ang pisikal man, Panginoon, at kung ano man, Ama, ang kanilang mga dalangin, Panginoon, mga pagsubok na pinagdadaanan, Lord, basbasan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga dalangin, Lord, ang kanilang mga dinudulog sa inyo, Panginoon, basbasan niyo po ito, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, hallelujah, Jesus. Ang lahat, Panginoon, ang ito, Ama, ay aking dalangin, aming dalangin, Panginoon, sa pinakamakapangyarihan ng pangalan, Lord God, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Thank you po. Thank you po, Sis Jen. Salamat po. Mute pala ko. God bless po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. God bless po. Yeah, gonna see grandma and grandpa. Pangood na. Pag-aabis. Head southeast on Lumirin Street. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light turn right. What are you watching your cell phone? Can you? Oh, at the top. No, at the top. We're not. We're not. We're naughty. We're not scared. Sabian is naughty. Mommy. In 200 meters, turn right at the traffic light.
behave na, behave na. We're almost there, we're almost there, we're almost there. Behave na. Okay? Go with slow, no. Anak! Kaliwa na po kayo. Nakakabel na ka na dyan. Mga pasara. Grandpa. Diretso lang po na po. Yan lang po tayo nakatayo. Go to grandpa and then I'm going to work now. Mommy's going to work. Ito lang po. Yeah, grandpa. Oh. Kulang mo sin Ivy. Ah, ito. Oh. Yung car na. Oh. Ito po. Salamat po. Wait. Paano ka? Nabasa na po. Wala na yan. Sayang makapulog na dito.
tumigil ang tao.